man niyo po lagi dito sa loob mismo ng inyong sanktuaryo. Marami pong salamat sa pagdala niyo po sa bawat isa sa inyong mga anak. Marami pong salamat kahit naman sa katiwasayan at kapayapaan na ipinagkaloob niyo po sa amin upang amin pong matunghayan ang inyong mga banal na salita na siyang patuloy magbibigay po sa amin ng inyong gabay. Lalot na sa mga pangyayari sa sanglibutang ito. Na kinakailangan po namin malaman ang inyong kalooban upang kami po ay laging makakapaghanda sapagkat itong mga bagay na ito ay sadya nyo ng sinalita, sadya nyo ng pinahayag, sadya nyo ng pinaalam sa bawat buhay ng tao sa pamagitan ng inyong ebanghelyo upang kami ay hindi masumpungang unaware, kundi upang kami po ay makapaghanda sa lahat ng oras, sa lahat ng araw, sa lahat ng panahon. Kaya pagpalain niyo po ang aming prayer meeting. Kayo po ang maggabay sa amin ayon sa inyong kagustuhan, ayon sa inyong kalooban, upang kahit sa aming mga hihingiin sa inyo, sa mga dalangin, ay hindi ho lalabag kahit paman sa inyong kagustuhan. Kaya pagpalain niyo po ang bawat isa narito sa inyong sanktuaryo at sa labas man at kahit naman sa buong Pilipinas at sa labas ng bansa, kahit naman sa buong sanglibutan, saan man naroroon ang inyong mga anak. Pagpalain niyo po sila, gabayan niyo po ang bawat isa dyan po sa inyong banal na salita. Surround us with your angels, cover us with your precious blood, so that no evil can harm us, nor can disturb us, nor can take away your words, O Lord of God, sa bawat puso po ng inyong mga anak. Thank you for all these things. Kayo po nagsabi, ano man hingin niyo sa aking pangalan ay ipagkaloob ko. In Jesus' name, Amen. Everybody say, praise the Lord. Please be seated. Let us open our Bible on 1 John 5:14 and 15. Ipakibasa po, Sister Joy. Praise the Lord. And this is the confidence that we have in Him, that if we ask anything according to His will, He heareth us. And if we know that He hear us, whatsoever we ask, we know that we have the petitions that we desired of Him. Praise the Lord. Ayan. Kahit paman sa paghingi sa Diyos sa panalangin o sa dalangin, ay kinakailangan ito ay maging wastong paraan. Kinakailangan maging tama ang ating hihingiin sa Kanya. Sapagkat kung hindi maging tama ang ating hihingiin sa Kanya sa pamagitan ng ating dalangin, ay malaki ang posibilidad na hindi ito ibibigay, hindi ito diringgin pag tayo ay nagkamali na humingi sa Kanya sa ating dalangin. Kaya anong sinabi po dyan sa James 4:3? Praise the Lord. Ye ask and receive not, because ye ask amiss, that ye may consume it upon your lusts. You see, humingi kayo, subalit hindi nyo natanggap. So sayang lang yung paghingi. Tapos wala ring kasagutan. Sayang lang yung ating mga dalangin dahil mali ang pamamaraan. Because he asked amiss. Hindi natin natanggap. Kung hihingi man tayo sa Kanya, tapos hindi natin natanggap because we ask amiss. Or we ask wrongfully. Or we ask inappropriate. Yung hindi tama na paghingi dyan sa ating Panginoong Diyos. That ye may consume it upon your lust. It is not for the spiritual benefits, but just for the flesh. No? Kasi ito kasing flesh natin, hindi ito sumasang-ayon sa kalooban ng Diyos. So kahit yung mga hihingiin natin dahil para lang sa flesh natin ay hindi ayon sa Kanyang kalooban. Hindi ayon sa Kanyang kagustuhan. Ano pala yung dapat nating gagawin? Ano pala ang dapat nating hihingiin sa Kanya para tama?
yung binasa kanina sa verse 14 of 1 John chapter 5. And this is the confidence that we have in Him, that if we ask anything according to His will, kinakailangan suriin natin na naaayon sa Kanyang kalooban ang ating hihingiin sa Kanya sa dalangin para sigurado tayo ay ito ay ating matatanggap. So, kinakailangan alamin muna natin ano ang kalooban ng Diyos. Ay saan pala nahahayag ang kalooban ng Diyos? Di ba sa banal na salita niya? Diyan niya hinahayag ang kanyang kalooban. Diyan niya hinahayag ang kanyang kagustuhan. Declaring the end from the beginning, the ancient times, and the things that are not yet done. I, the Lord, will fulfill my counsel. I will do it in my pleasure. So, ibig sabihin yan, dineclare na ng ating Panginoong Diyos mula sa katapusan, mula sa panimulain, from the beginning hanggang sa katapusan, dineclare na niya ang lahat. Bakit? Bakit dineclare niya ang lahat? Para sa kapakanan po natin ito. Para po tayo makapaghanda. Para malaman natin ano ang mangyayari sa future. Para po tayo makapaghanda. Nagbigay po siya ng mga kapahiyagan. Nagbigay po siya ng mga propesiya. Nagbigay po siya ng mga deklarasyon. From the end hanggang sa katapusan. The end from the beginning. Kaya niyang ipahayag ang lahat para tayo makapaghanda. So, diyan natin malalaman kung ano yung dineclare niya at kung ano yung purpose niya na mangyari sa buong sanglibutang ito. Kaya alamin natin sa pamagitan ng kanyang ebanghelyo para hindi tayo hihingi ng hihingi tapos yung pala, against pala sa kanya, hindi niya ibibigay. Mali pala ang paghingi natin sa kanya. Hindi tayo pwede maka-go against kahit naman sa kanyang pinahayag, sa kanyang katotohanan. Basahin po muna natin yan. 2 Corinthians 13:8. Praise the Lord. For we can do nothing against the truth, but for the truth. Alright. So, ano man ang hihingiin natin sa dalangin, kinakailangan hindi salungat sa kanyang katotohanan na kanyang ipinahayag sa pamamagitan ng kanyang ebanghelyo. Kailangan hindi salungat, may purpose lahat 'yan. At ano yung purpose niya sa buong sanglibutan na ayon sa kanyang ipinahayag? Walang makakaano niyan, disannul. Walang makakahadlang niyan. Basta pinahayag na ng ating Panginoong Diyos at alam na niya anong mangyayari sa unahan. Kaya niya pinahayag dahil alam niya anong mangyayari sa unahan. Tayo, hihingi tayo, hindi against sa kanyang dineclare, hindi against sa kanyang purpose, hindi against sa kanyang gagawin sa sanglibutang ito. Basahin po natin. Isaiah 14:26 and 27. Praise the Lord. This is the purpose that is purposed upon the whole earth. And this is the hand that is stretched out upon all the nations. For the Lord of hosts hath purposed, and who shall disannul it? And his hand is stretched out, and who shall turn it back? Tingnan mo yan. Kung ano yung ipinahayag ng ating buhay na Diyos sa kanyang mga banal na salita, kung yan ay purpose niya na mangyari sa buong sanglibutan. Tingnan mo yung pinahayag niya na purpose niya sa buong sanglibutan na nag-decide ang Diyos na babahain niya ang sanglibutang ito. Pero bago niya binaha ang sanglibutang ito, He gave warning. Bago niya binaha ang sanglibutang ito, He used His servant to preach His righteousness, to give chance to everybody to be saved, para maligtas. Pero anong nangyari? Anong ginawa ng mga tao? They do not take heed to His warning. They disregard His goodness, His righteousness. Ano po ang nangyari?
Walang nakapigil sa kanyang ipinahayag na gagawin niya. Anong nangyari? Ikinapahamak sa bawat isa na hindi sumampalataya nito. Ganon din ang mangyayari ngayon. The same thing that will happen. Marami nang pinahayag ang Diyos na nakasulat sa Bible na mangyayari sa sanglibutang ito. Kaso ang mga tao, ayaw pa rin nilang maniwala, ayaw pa rin nilang makinig, ayaw pa rin nilang magbagong buhay, ayaw pa rin nilang tumalima sa warning ng ating Panginoong Diyos. So mangyayari at mangyayari. Yung nakasulat dyan sa banal na salita ng ating Panginoong Diyos. Kaya tayo na maniniwala sa Kanya, maghahatid sa atin sa kaligtasan. Tayo na tumalima sa Kanya, maghahatid ito sa atin sa ating kaligtasan. Katulad sa pagtalima ni Noah, katulad sa pagtalima sa kanyang asawa, sa kanyang anak na si Ham, si Japhet, si Shem, pati yung asawa nila sa isa't isa, naniwala sila. Ikinaligtas po nila. So ganun din sa buhay natin. Kinakailangan makinig tayo. Kaya sa dalangin natin ngayon sa prayer meeting, baka kami mag-pray dito sa atin mamaya. Lord, huwag mong ituloy maghari ang Antichrist. Against ka na sa kanyang kalooban. Kasi nakasulat na yan na mangyayari. Lord, huwag mong hayaan na ma-establish yung plano na magkakaroon ng implantation ng microchip sa noo o kaya sa kamay. O anong pangyayari yan? Kung yan ang i-ask mo, na nakasulat na yan sa Bible. Pag yan ay gusto mong ipahinto, ibig sabihin yan, you are against what God hath declared to the Holy Scripture. Anong nararapat gagawin natin? Mas mabuti pa mag-pray na lang tayo, Lord Jesus, let me escape from all these things that shall come to pass. Lord Jesus, make me worthy to stand before your presence at your coming. Ganun na lang ang hingiin natin. Praise the Lord. Huwag nating hingiin na huwag mong pahintulutan na maghari ang Antichrist. Nakasulat na nga yan Huwag mong pahintulutan yung sistema nila ay yun ang magpiprevail. Kaya nga ipinahayag niya kasi mangyayari Basahin natin. 1 John 2:18. Praise the Lord. Little children, it is the last time, and as ye have heard that Antichrist shall come, even now are there many Antichrists, whereby we know that it is the last time. Tingnan mo yan. Mga huling araw na ngayon, mga anak, narinig ninyo na ang Antikristo ay darating. Kahit ngayon, marami ng mga Antikristo. At alam natin, nasa mga huling araw na po tayo. Ibig sabihin yan, bahagi lang ito sa ipinahayag ng Diyos na natutupad. At hindi natin ito pwedeng pigilan. At hindi natin pwedeng hingiin sa Diyos, huwag mong ituloy. Sapagkat yan na yung diniklara ng ating Panginoong Diyos. Subalit nagbigay naman ang Diyos sa atin ng way para tayo maka-escape dito. Nagbigay naman ng Diyos ng way para tayo maligtas sa mga pangyayaring ito. Praise the Lord. So kaya kinakailangan we should know what to ask. Let us not ask amiss. Tingnan mo yung nangyari kay Peter. Pag-declare ng ating Panginoong Hesukristo, it is written, it is behold Christ to suffer and to be killed, and in the third day, He must rise again. Siyempre, isip ni Peter, mamamatay yung master nila. Mawawalan sila ng master. Hindi pa niya abot sa kanyang kaalaman ang nasa unahan na nakikita at nakasulat sa dapat mangyayari. Kaya anong sabi ni Peter? Huwag mangyari yan. Para bagang pinigilan ni Peter na hindi pwede mangyari yan. Huwag kang magsalita ng ganyan. Para bagang gusto niyang pigilan. Anong nakatikim tuloy siya ng rebuke. Get thee behind me, Satan. So ibig sabihin yan,
Not personally si Peter ang kanyang sinuwa, yung Satanas na pumasok kay Peter, na magpigil sa katuparan sa banal na salita ng Diyos, not knowingly, yung katuparan na nakasulat kay Lord Jesus Christ, this will be the way of our salvation. This is how He will overcome the world. Praise the Lord. Para kay Peter, ikamamatay ni Kristo, hindi niya alam what is the master plan of God. When in fact, sinabi na nga niya, hindi niya tinago yan sa mga disciples. Lagi niya yung sinasabi, it is written, it is behold Christ to suffer. And He must be killed. In the third day, He must rise again. Parang wala silang narinig. Mamamatay, pero mabubuhay muli. Hindi nila iniintindihan ang sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo. Sige lang sila ng against. You cannot against the truth. You cannot go against His purpose. You cannot against what is His declaration. All you have to do is to believe. All you have to do is to go with Him. All you have to do is to believe. Niwala ka lang. Sangayon ka lang sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya naalala nyo yung nag-report na yung mga kababainhan, si Mary Magdalene, si Mary, kung sino pa yung mga babae, when they went to the tomb of our Lord Jesus Christ early Sunday, maagang-maaga sa linggo, pagpunta nila doon sa first day na yan, it was Sunday morning. Wala na yung si Kristo na inilibing doon sa tomb. Bumalik sila doon sa mga disciples. They reported, our master wala na doon sa tomb. He was risen. Hindi sila maniwala. Kaya nagsitakbuhan sila. Hanggang nag-agawan sila, nag-racing sila, si Peter tsaka si John. Na-overtikan si Peter ni John. Pagdating nila doon, wala na talaga. Yung mga disciples ng ating Panginoong Jesucristo, ang ilan sa kanila, walk to Emmaus, papunta sa Emmaus. Malungkot na malungkot. Kasi namatay nga ang kanilang master. Pero hindi nila iniintindihan yung mga declaration ni Lord Jesus sa kanila that He must risen. Nakalimutan nila yon. They thought it is everything will be over. Kasi ang isip nila, Jesus Christ will redeem Israel from the enemies. He must not die. Yun ang kanilang isip. Redemption must be done. Yun ang kanilang isip. Masyadong mababaw yung kanilang iniisip. Kaya, para sa kanila nung namatay si Kristo, ikinalungkot nila ng husto. Kaya nung lumalakad yung dalawa doon, papuntang Emmaus, sabi ni Lord Jesus Christ, anong pinag-uusapan ninyo? Bakit kayo malungkot? Hindi nila alam si Jesus yun. Sabi niya, hindi ka ba taga dito? Hindi mo ba alam kung anong pangyayari? Tingnan mo yan. Malungkot na malungkot sila. Siguro, hindi nila talaga pinaniwalaan na si Jesus Christ yun. Kayo daw, kung galing kayo sa funeral, kalilibing nyo lang yung tao na namatay, tapos naglakad kayo. Do you expect na right away nandyan siya sa inyong tabi? Ikaw, meron kang loved ones, inilibing, kalilibing mo lang. Siyempre, wala na yun. Kasi wala nga sa isip nila yung declaration ni Lord Jesus. Hindi nila kinoconsider every word of our Lord Jesus Christ will come to pass in an appointed time, perfectly, 100% accurate. Ang kanila basta namatay, kaya sabi ni Peter, I go a-fishing. Yung mga disciples, si Thomas, I will not believe unless I can see Him and pierce His side. Yung mga gano'n na uri na pag-iisip. Kaya tayo, kung ano yung mga declaration ng ating Panginoong Diyos, we have to mark it and we should not go against it. Praise the Lord. But rather, let us claim His promise. Yung pangako niya to save us, to cause us to escape in all these things that shall come to pass. Kasi talagang mangyayari, talagat mangyayari. So, di nila alam that it was Christ Jesus. Kaya, nung niyaya na sila na pupunta sa Jerusalem, ayon sa kanyang pangako, let's meet. Magkikita-kita tayo.
Doon pa nila nalaman that it was the Master. It was Christ, Jesus. They must be happy. They should be victorious. That what He said was done accurately, perfectly. Kaya ganun. Ano man yung nakasulat sa Bible, do not go against it. About the Antichrist, you cannot prevent that. It will surely come to pass. Mangyayari at mangyayari. But we can determine who are really the Antichrist. Sino yung mga Antichrist dito sa sanglibutang ito? Na napakarami na ngayon. Sino-sino sila? Basahin natin. Who are the Antichrist? 1 John 2, verse 22. Praise the Lord. Who is a liar, but he that denieth that Jesus is the Christ? He is Antichrist that denieth the Father and the Son. Yan. Sino ba nagdi-deny sa Father and the Son? Sino bang nagdi-deny sa true God and the Creator? Diba itong mga scientists? They do not believe that God was the one who created the universe. They want to let the people believe that the universe was created by a big bang. Dinideny nila ang Diyos na totoo. Gusto nilang ipaniwala sa mga tao that human was not created by a creator, but human came from apes. And by evolution, until become a man. Kung evolution, nagbabago yung apes. O dapat nawala na yung apes, tao na lang. Bakit nandiyan pa yung mga apes na yan? So, sila yung mga Antichrist. They are trying, the people believe na talagang walang Diyos nag-create sa lahat. Kaya, yan yung mga Antichrist. Pilit nilang walain sa utak, sa kaalaman ng mga tao that God is the Creator, that Jesus is the Savior, that Jesus Christ came to earth to save people from their sin. Ayaw nila. Hindi nila yun sinusuportahan at gusto nilang maggawa ng ibang bersyon. Pag magtingin ka ng mga discoveries ng mga scientists, dami nilang kasinulingan na ginagawa. Ginawa na nila yan noon pa. Naalala nyo? Na nung inilibing ang ating Panginoong Kristo, nag-hire sila ng soldiers para magbantay. Kasi sabi nila baka nakawin yan ng kanilang mga disipulo sa isang gabi and they will declare that Christ was risen. Pero ninakaw pala nila. Bantayan nyo yan. So, binantayan. Siniliyuhan ng husto yung bato. Diba? When Jesus Christ was resurrected, there was an earthquake and there was an angel coming from heaven who rolled the stone. Nakita yun ng mga gwardya. Nung nireport nila that Christ was resurrected, by these events, there was an earthquake, there was an angel coming from heaven. We saw Jesus Christ was resurrected from being dead. Anong sabi ng mga Antikristo? Shh! Do not tell that. Do not report that. Report this. Gumawa sila ng version nila. There was a time in the night, while you were sleeping. Ito ang i-report ninyo. Sa isang gabi, habang kayo'y natutulog, ninakaw ng mga disipulo ang katawan na patay ng kanilang master. Yan yan. Binigyan sila ng large amount of money para tatahimik sila. Ganun ang Antikristo. They are trying to hide God and Jesus Christ na ayaw darating sa paniwala ng mga tao kasi maliligtas ang mga tao. Si Satanas, ayaw niyang gusto maligtas ang mga tao. Tingnan mo. Hanggang ngayon, Christmas na Christmas sa sanglibutang ito, punta kayo ng mall. Christmas season. Ano ba yung Christmas na yan?
Anong makita nyo? Walang image ni Kristo dyan. Pero image ni Santa Claus. Snowman. Reindeer. Kung ano-ano pa yan, Christmas tree. Walang Kristo dyan. Yeah, they are trying to hide Christ. They are trying to eliminate Jesus Christ in this world. You see? Grabe. Ang anti-Christ ngayon, narito na sa sanglibutang ito. You can determine them because they are denying Christ na pumunta dito sa flesh. Ito kasing pagpunta ni Lord Jesus Christ sa flesh, sa pagpakatawang tao. This is the most important part of God, of how God saving the people of the world. Ito yung pinaka-importanting bagay na paano ililigtas ng Diyos ang mga tao. Nagpakatawang tao si Kristo. Nagbigay siya ng katotohanan. Nagbigay siya ng liwanag. Nag-offer siya ng forgiveness. Nag-preach siya sa gospel of our Lord. Niredeem niya tayong lahat by His precious blood doon sa cross sa Kalbaryo. At gusto ni Satanas, hindi ipaniwala sa mga tao that Christ came for that purpose. At kung sakaling ang tao meron ng paniwala kang Kristo na pumunta dito for that purpose, ang gagawin na naman nila is to put or make a story about Jesus Christ that He is immoral. Look at Da Vinci Code. Look at the discoveries. Meron na namang sila, may na-discover na book sa Jerusalem na nakasulat yan na si Jesus Christ may read. Kay Mary Magdalene, may anak sila. Meron daw nakasulat. Matindi. So kaya yung mga anti-Christ na yan, they are trying to eliminate the truth of God and our Lord Jesus Christ. Yan na, marami na yan ngayon. Kaya sometimes if you talk to an atheist, ang galing nila magsalita. Ang galing nilang mag-explain. Grabe ang kanilang paniniwala sa mga science. Grabe ang kanilang paniwala sa mga discoveries na against sa ating Panginoong Kristo. They are very sold out. Sold out sila. Kaya yung gospel of our Lord Jesus Christ, for them, it is being hid to them that perish. But for us who believe, it is the power of God for our salvation. Ganon. Kaya, alam na natin yung kilos ng Antikristo dito. Ano pa? Basa. 1 John 4:3. Praise the Lord. And every spirit that confesseth not that Jesus Christ is come in the flesh is not of God. And this is that spirit of Antichrist, whereof ye have heard that it should come, and even now already is it in the world. Nandito na sa sanglibutang ito, mga Antikristo na yan, that would like to eradicate Jesus Christ, who came here on earth to save us. Ganon yan. Kaya kahit yung mga Hudyo, may mga version yan sila. Binulag sila ni Satanas because of their unbelief. They were broken up. Pinasukan sila ni Satanas. Nagawa si Satanas ng mga libro para ilagay doon that Jesus Christ was not the Messiah. Until now, they are waiting for someone which they believe their Messiah. Binulag nga sila ng masamang espiritu. Kaya napakaliwanag po. Yan na ang mga Antikristo na lumalakad ngayon sa sanglibutang ito. Nahulog yan silang mga deceiver. I-deceive nila ang mga tao. I-deceive nila na hindi na-resurrected. I-deceive nila na ninakaw ng mga disipulo. Yun ang deception nila. Kaya, these are the Antichrist. At makapangyarihan, gagamit si Satanas, ang Antikristo na yan ng gobyerno. Kaya magkakaroon ng one world government to implement his system. Gagamit si Satanas ng false prophet. He will use a religious religion. Kaya magkakaroon ng one world religion. Yan ang kikilos sa huling araw na ito. Kaya yung mga tao na ayaw mamuhay na banal, ayaw mamuhay na matuwid sa harapan ng ating Panginoong Hesus Kristo,
ito yung madideceive ni Satanas. Ito yung mapapasok sa kanyang net. Kaya maghanda po tayo. Do not ever pray, Lord, huwag mo ituloy ang Antichrist or system of the Antichrist. Mali yan. Matutuloy yan. Nakasulat na yan. Dineclare na yan. Dapat marunong tayo anong hihingiin natin sa ating Panginoong Diyos. Praise the Lord. Ano pa? Basa. 2 John 1:7. Praise the Lord. For many deceivers are entered into the world, who confess not that Jesus Christ is come in the flesh. This is a deceiver and an antichrist. Daming branches si Satanas na ginawa, na gusto talaga nilang hindi ipalabas na si Kristo na pumunta sa laman, na ipinanganak sa sanglibotang ito at nagpakamatay doon sa cross sa Kalbaryo. Alam mo ang ating Panginoong Hesukristo, look at His preachings. What are those quotations He used? Jesus never preached in the New Testament, nag-quote siya sa New Testament. Lahat ng preachings ng ating Panginoong Hesukristo came from the Old Testament. Sapagkat lahat na nakasulat sa Old Testament na fulfill sa buhay ni Lord Jesus Christ sa New Testament. Kaya ibig sabihin yan, hindi na yan matatago. Yung Old Testament na declare, yung fulfillment sa New Testament na sinabi sa Old Testament na declare. Lahat ng mga quotations ni Lord Jesus Christ na na-fulfill, lahat galing sa Old Testament. Sinabi sa Isaiah, sinabi sa Jeremiah, sinabi sa lahat ng mga books na nagsasalita about sa buhay ni Lord Jesus Christ. Nangyari yan. Kaya hindi mo talaga matago ang katotohanan. Kaya ang gawin na lang nila is to discredit the Bible. Kaya ang ginawa ni Satanas ngayon, pinasukan niya ang Bible house. Gumawa si Satanas ng maraming versions na Bible na ililihis niya ang totoong mensahe sa katotohanan ng Diyos. Binabawasan niya yung mga important na mga subjects na nakasulat sa Bible para sa ikaliligtas ng mga tao. At nagbibigay siya ng mga false doctrines, nagbibigay siya ng mga false teachings. Gamit ang Word of God, it is twisted, half truth, half lie. Ganon ang paraan ng Antikristo ngayon. Hindi basta-basta. Kaya sa buhay natin, maghanda po tayong lahat. Praise the Lord. Ang importante, worthy tayo of His kingdom. Yun ang ating hingiin. Lord Jesus, make me worthy to escape in all these things that shall come to pass. Make me worthy of your kingdom, na makapasok ako dyan. Yan ang hingiin natin. Pero pagpigilan mo yung mangyayari na nakasulat, walang makapigil niyan. Basahin natin yan. 2 Thessalonians 1:5 and 6. Praise the Lord. Which is a manifest token of the righteous judgment of God, that ye may be counted worthy of the kingdom of God, for which ye also suffer, seeing it is a righteous thing with God to recompense tribulation to them that trouble you. Yes. Which is a manifest token of righteousness or righteous judgment of God. Token? Righteousness, righteous judgment of God. Ano ba yung mga token? Mga history as a token of His righteous judgment. Yung ginawa niya sa panahon ni Noah. Patay lahat ang mga tao, nalunod dahil hindi sumampalataya sa Kanya. Ligtas yung mga naniwala sa Kanya. That is token. That is manifestation of token of righteous judgment of God. Lahat ng mga nangyari dyan sa Bible, na mga stories dyan, sa totoong nangyayari, token of His righteous judgment yan. That ye may be counted worthy of the kingdom of God. Para kayo matuto sa Kanyang righteous judgment, lahat ng mga tao na hindi naniwala at nagpatuloy sa kanilang kasamaan, kasalanan, pinuksa ng Diyos. Lahat ng mga tao na
naniwala sa Diyos at sumunod sa kanyang instruction, sa kanyang tinig na ligtas ng Diyos para kayo maging worthy, accounted worthy for His kingdom. Kasi meron na tayong natutunan, meron na tayong aral na nakuha sa banal na salita ng Diyos. Huwag mong ipikit ang iyong mga mata, huwag mong sarahan ang iyong mga tainga habang naririnig mo yung Word of God. Do not harden your heart because that is a token of His righteous judgment. Praise the Lord! For which ye also suffer. Nag-suffer tayo. Para hindi lang tayo bibigay sa pagkakasala. Nagtimpi tayo. Kung nagtimpi ka. Nagpigil ka sa sarili mo. Kung nagpigil ka sa sarili mo. Sino yung nagpipigil sa sarili, naghihinto sa paggawa ng kasalanan? Sino yung hindi nagtiis sa kanyang sarili, hindi yan hihinto sa paggawa ng kasalanan? Kaya, we suffer for the kingdom of God. For the sake of the kingdom of God. Praise the Lord. Seeing it is a righteous thing with God to recompense tribulation to them that trouble you. Diba? Persecuted ang mga Christian sa sanglibutang ito. It is a righteous thing to recompense with great tribulation to them that trouble you. God is the avenger. God is vengeance. God said, vengeance is mine, saith the Lord. Kaya, ganun yan. Kaya, therefore, napaka-importante po na manatili talaga tayo dyan sa Kanya. Sa Kanyang banal na salita, Jesus said, if ye abide in me, and I in you, ask what you will, and it shall be done unto you. Itong pag-abide natin sa Kanya, sa paghihintay natin sa Kanyang pagbabalik sa redemption ng ating katawan, whether we are dead or alive, we shall be with Him. Sa paghihintay natin dyan sa Kanya, we have to renew our strength. We have to abide in His Word para sa ganon, ligtas tayo. Praise the Lord. Basahin yan. 1 John 2:28. Praise the Lord. And now, little children, abide in Him, that when He shall appear, we may have confidence and not be ashamed before Him at His coming. Yes, huwag kang humiwalay sa Diyos by committing sin. Because if you commit sin, you are departing from God. If you commit sin, you cause separation from God. Pag sinabing abide in Him, keep doing what is right and good in the eyes of God. Keep going what is acceptable and perfect will of God. Praise the Lord. Kaya sinabi diyan, be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Ano pa lang nandito sa sanglibutang ito? The world lieth in wickedness, but he that is born of God sinneth not, but keepeth himself, that the wicked one toucheth him not. So sa mga anak ng Diyos na talagang naghahanda sa kanyang pagbabalik to be counted worthy of His kingdom, nag-a-abide yan sa Kanya. Praise the Lord. No? Hindi yan nagdi-depart sa Diyos. Nag-a-abide yan sa Kanya. So therefore, we need patience. We need long-suffering. We need temperance. We need meekness. We need the 9 fruit of the Spirit. Kailangan talaga natin yan. We have to walk in the Spirit in order to abide in Him. Abide in Him, sabi dyan. When He shall appear, we shall have confidence and not be ashamed before Him at His coming. Bakit tayo mag-abide sa Kanya? He is the only one that is able to keep you, to keep me from falling. Siya lang ang tanging makapag-ingat sa atin, sa iyo, sa akin, sa ating lahat, sa pagkahulog sa kamay ng Diyos. Mahirap mahulog. It is a fearful thing to fall into the hands of the living God. It is a fearful thing to be separated from the presence of God. It is like a vine, except the branch abide in the vine, he cannot bear fruit. So you, me, except we abide in Him, we can do nothing.
We cannot resist temptation. We cannot overcome trials. We cannot understand the will of God. We shall surely, certainly be deceived by the deceiver of this world. No one can stand against the deception of Satan except him which is Christ is in him. Yun lang si Kristo na nandyan sa kanya. Yun lang yung maka-overcome kay Satanas. Kaya nga sabi dyan, you can overcome them because greater is He that is in you than he that is of the world. Kaya ngayon, pili tayo ngayon. Choose the world or Jesus Christ. If you choose the world, you will have tribulation. Sigurado yan, 100%. But if you choose Jesus Christ, Jesus said, be of good cheer. Kaya yung naglakad sa Emmaus, malungkot na malungkot, dapat they must cheer. Because what is written, and it was done to the life of their master. They must celebrate. They must be thankful to God. Because God was faithful to what He says, or what He said, kung anong sinabi niya nangyari. Malungkot sila eh. They thought Jesus Christ already dead forever and no longer live. Ayon, hindi na mabubuhay. Di talaga nila naintindihan. Kaya, praise the Lord. Alright. Kung meron man tayong petition, what is petition? That is something written by many people for some important matter. So yung petition natin na gagawin natin mamaya sa prayer, gagawa tayo. Pero see to it, yung petition na yan, na ipipray natin kay Lord Jesus, must be accordance to His will. And He will hear us. So tonight, never ask in prayer, Lord, stop the rule of the Antichrist. Lord, stop the system of the Antichrist. You cannot ask that because that will surely come to pass. According to His purpose, no one can disannul. Once God stretched His hand, no one can put it back. Hindi mo na yan mababalik. Kaya ngayon, nandito na. That will surely push through. Push through talaga yan, 100%. No place to go, no place to run in this world except to God. That's why ang pagliligtas ng Diyos, hindi dito, hindi doon, hindi doon, hindi doon. Paganyan. Because at that moment, it is the entire world will be affected. It is the entire world. The system of the entire world will be fulfilled. Kaya ang pagkuha ng Diyos pataas. Praise the Lord. Yan. So basahin natin, who can keep us from falling to this tribulation? Basa. Jude 1:24 and 25. Praise the Lord. Now unto Him that is able to keep you from falling and to present you faultless before the presence of His glory with exceeding joy, to the only wise God, our Savior, be glory and majesty, dominion and power, both now and forever. Yeah, wala na tayong escape. You want to escape in all these things that shall come to pass, according to what is written, according to what God hath declared. Gusto mong maka-escape? Therefore, be ready. Be prayerful. Be watchful. You need to be patient. You need to have long suffering. You need to suffer in your flesh para hindi ka bibigay sa paggawa ng kasalanan. You have to watch and pray always. You have to suffer in the flesh.
Yan ang gusto ni Lord Jesus Christ. Renew your strength. Di ba merong question na common? Are you ready? This question we should ask ourselves day by day. Am I ready? Handa ba ako? Kailangan i-check natin yan. We should have always self-check. Am I ready? Handa ba ako, Panginoon? Help me. Maghanda ako. Tulungan mo ako. Yun ang gusto ng Diyos. Every moment, every day, every hour sa buhay natin, always be ready. Praise the Lord. Anytime, mangyayari ang lahat. Bigla na lang magkakaroon ng declaration yan. Bigla na lang magkakaroon yan ng system. Di ba? Yung mga, ngayon, mga policies ngayon sa atin, bigla-bigla na lang. Balik sa FM Pass. Walang magawa. FM Pass din. Kailangan yung ganito ang isuot ninyo para makapasok kayo. Kailangan meron kayong QR code. Kailangan i-show nyo yung noo nyo pagpasok dyan para makunang kayo ng temperature. Lahat yan. No one is exempted. Pobre ka man, mamayaman ka man, kilala ka man, hindi ka man kilala, everyone must comply the compliance of the system of the world. Wala ka magagawa. Even the airlines can do nothing. They are losing billions. Even restaurants losing. All economy sa sanglibutang ito losing because of that one law. Isang batas lang ang pinapairal. And wala silang magagawa. If you go against it, you will be what? You will be arrested by the authorities. Makikita ninyo how the law of the world is going on as one world order. We may call it a new world order. Nasa pera yan ng Amerika. Yung malaking mata dyan at na pyramid, tapos merong mata dyan. Yung mata yan yung tinatawag nilang all-seeing God daw. Yung pyramid na yan, simbolo yan ng Egypt, yan yung worshipper of false God. New World Order nakalagay dyan sa baba. So, ibig sabihin yan, you cannot prevent that. At yung nanalo na leading ngayon, na hindi pa nagko-concede si Trump, umaasa pa rin si Trump, siya ang manalo. Pero ang leading ngayon, naggamit ng code ng 666. Yung kanyang sinabi na just text Job 30330. Pag-divide mo sa 2020, divide 666, yun ang lalabas. So, gumamit siya ng code ng 666. Hindi nyo ba alam yung barcode natin dyan, may 666 yan. Lahat na. Kulang na lang yan i-implant. Kaya maghanda tayong lahat. Praise the Lord. Hindi na yan. Kaya sabi sa Bible, nandito na, marami na, nandito na sila. This is the sign of the last time. Ito na yung huling mga panahon ng mga sign. Kaya abide tayo sa Kanya. He is the only one that can keep us from falling. The true, the only wise God, our Savior, be glory and majesty, dominion and power, both now and ever. Dinaig na ni Lord Jesus ang sanglibutang ito. Huwag tayong matakot. Jesus said, be of good cheer if you choose me. Therefore, be of good cheer, for I have overcome the world. Praise the Lord. Huwag kayong mag-suffer ng anxiety. If you believe Jesus Christ, you are overcomer of this world. Just believe. Don't be afraid. God hath not given us the spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. That's why God will take us up, because there is no more place here on earth that you could be safe except
in the hand of God. Kaya ang pagkuha ng Diyos sa atin, caught up into the sky. Praise the Lord. Last verse. Ito ang dapat nating i-pray. Praise the Lord. Watch ye therefore, and pray always, that ye may be accounted worthy to escape all these things that shall come to pass, and to stand before the Son of Man. Yan ang i-pray natin. Watch ye therefore, and pray always, that ye may be accounted worthy to escape in all these things that shall come to pass. When? Kailan ka makaka-escape? It might be through death. Yes, pagpatay ka na, escape ka na. Kaya sometimes yung mga loved ones natin na nauna sa atin, yung mga comments dyan sa pag meron tayong i-post, kinuha na ni Lord Jesus si Sister Pilar Abian, kinuha na si Brad Ricky, kinuha na yung mga kapatira natin, si Joben, kinuha na, hindi Joben Tanha, yung Joben na demon possessed, kinuha na. Tapos may mga comments, mabuti pa sila, naka-escape na sila sa magiging tribulation na mangyayari sa pilitan na sistema ng Antikristo. Mabuti pa sila. Tayo, na buhay, mapalad pa rin tayo if we abide in Him, because God will, if you are worthy to escape in all these things that shall come to pass, mapalad ka. How? You must be watchful, you must be prayerful, in order to be accounted worthy to escape in all these things that shall come to pass, according to the Bible, what is written in the Bible. And to stand before the Son of Man. Yun yung pagbabalik ni Lord Jesus, habang nakatayo tayo, habang babalik si Jesus Christ, worthy ka na kukunin niya. They that sleep in Christ shall rise first, and they that are alive shall also be caught up, going to the sky. There will be a meeting in the air, and God will keep us there safe. Escape ka na. Praise the Lord. Yan lang. Huwag tayong matakot. Hintayin natin yan. It will surely come. For the vision is yet for an appointed time, but at the end it shall speak and not lie. Though it tarry, wait for it. It will surely come. It will not tarry. He that will come very soon. Praise the Lord. To redeem us. Kaya yan ang i-pray natin ngayong gabing ito. Don't ever pray to stop the reign of the Antichrist, the system of the Antichrist. It will surely come to pass. Only we are permitted to pray to escape in all these things that shall come to pass, and to stand before the Son of Man. Yan lang tayo permitted. Pag sabihin mo na, Lord, hintuan mo ito, Antikristo na ito, hindi pa yan. He will let the Antichrist reign so that Satan can claim his own, and God can claim also his own. Yung pagbalik ni Jesus dyan sa air, doon niya i-claim ang kanyang mga anak na mga masunurin. Then the rest that will be left behind will suffer that great tribulation, especially those that trouble us. Yung nagtotrouble sa atin dito sa sanglibutang ito, yung nagpipersecute sa atin. In spite we are showing them the good deeds out of the evil things they have done to us, matigas pa rin sila. They will experience tribulation while we are safe in the hands of God. Then babalik pa si Lord Jesus dito sa millennium year, reign of Jesus Christ. Pero maniwala kayo sa hindi, marami pa rin papanig kay Satanas. Diyan na niya hahatiin ang mga tao sa buong mundong ito. Diyan na niya hahatulan ang mga pumanig kay Satanas. Yan na yung final judgment of God. There will be an end of the world. This world will be burned with a fervent heat. This is the judgment of God against all ungodliness and unrighteousness of man. Ganun yan. They will perish forever. While the people who believe Him and obey Him and serve Him will be with Him forever in His kingdom.
Yan ang ating laging tandaan. Malapit na talaga ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Do not forget, do not ask amiss, but according to His will, let us ask. Praise the Lord! Magsitayo po ang lahat. Magdalangin po tayo, no? Focus po tayo doon sa paghahanda. Hallelujah. How great thou art, O Lord. Have mercy upon all thy people. Cleanse all thy children, O Lord. Make them, O Lord. Stand all the days. Hallelujah. How great thou art. Maraming salamat po, Ama ko sa langit, Panginoong Hesukristo, sa inyong pagbigay sa amin ng wastong pamamaraan ng mga hinihingiin namin sa inyo sa dalangin. We cannot go against the truth but for the truth. There is no counsel nor wisdom which is against the Lord. What you have purposed, no one can disannul. The moment you stretch out your hand, no one can bring it back. Kaya marami pong salamat for the spiritual understanding na pinagkaloob niyo po sa amin. If ever we ask in prayer, it got to be in accordance to your will. It is your will that we should ask in prayer, that we shall be worthy to escape in all these things that shall come to pass and to stand before the Son of Man. Kaya marami pong salamat. Ihanda niyo po ang bawat buhay ng inyong mga anak. We have to ask ourselves from time to time, from day to day, from moment by moment. Am I ready to face you? Para sa ganun, magkakaroon po kami ng self-check. Para sa ganun, lagi kaming aware that we must be caught ready at all times. Kaya dalangin ko po sa inyo, marami pong salamat that the Antichrist is already been so long time here on earth. The Antichrist is so much already in this world. The Antichrist would like to cover up the truth of God. They deny God. They deny Christ. They even deceive the people of the world by their own ways. Kaya Lord Jesus, marami pong salamat sapagkat ang sanglibutang ito ay talagang lahat natupad ang inyong mga nakasulat. At napagtanto namin, Panginoong Sukristo, that you are so true and faithful to your words. Kaya marami pong salamat sa pagkakataon na nakilala namin kayo. Marami pong salamat sa pagkakataon na kami ay tinuruan ninyo sa inyong daan. Marami pong salamat sa pagkakataon na ibinagkaloob niyo po sa amin na makapaglingkod sa inyo ng buong puso, buong kaluluwa, buong kalakasan at buong pag-iisip. Habang narito pa po kami sa sanglibutang ito, gamitin niyo po kami. Ayon sa nakasulat sa inyong mga banal na salita, and this gospel of the kingdom of God shall be preached unto the whole world as a witness unto all nations, and then the end shall come. When ye see therefore the abomination and the desolation is spoken of by the prophet Daniel, stand in the holy place. Whosoever readeth, let him understand. So marami pong salamat that we should live in a holy life. Pagpalain niyo po, Lord Jesus, lahat ng inyong mga anak, whether nandyan man sa kahirapan, nandyan man sa pagpapala, whether may mga sakit man, wala mang mga sakit. All these things are temporary lamang, Panginoong Sukristo. But we are looking forward, O Lord of God, at your coming. Kaya, Lord Jesus, ihanda niyo po kaming lahat. Balutin niyo po kami lagi ng inyong banal na dugo. Ilagay niyo po ang takot sa Diyos sa aming puso. Ayon po sa inyong mga banal na salita, 2 Corinthians 7 verse 1,
My dearly beloved, by the promises of God, let us cleanse from all filthiness of the flesh, perfecting holiness in the fear of God. Kaya, Lord Jesus, ang takot sa Diyos, ang pagrespeto namin sa inyo, ang paniwala namin sa inyo, at ang pagsunod namin sa inyo ay lagi masumpungan sa aming buhay. Kaya, Lord Jesus, manguna po kayo sa aming hakbangin, patuloy niyo po kaming pangunahan, patuloy niyo po kaming gabayan, patuloy niyo po kami hawakan, Panginoong Kristo, that everyone should not neglect the assembling of ourselves together, as the manner of some is. Kaya, tulungan niyo po ang bawat isa. Tugunin niyo po ang aming mga dalangin na kami po'y handa sa inyong presensya na maka-escape sa lahat ng mga pangyayari sa sanglibutang ito. And the only way that we can escape is rapture. The only way that we can escape death. Either death or rapture. Basta importante, whether we live or die, we are of the Lord. Kaya tama lang that we have to abide in Thee, O Lord of God, who is able to keep us from falling. Marami pong salamat. Patuloy po ninyong pagalingin ang mga karamdaman. I-comfort niyo po, bigyan niyo po sila ng relief, bigyan niyo po sila ng miracle healing para sila ay makapaglingkod pa po sa inyo. Sa buhay ni Sister Marisa Montañez, pagalingin niyo po, Lord Jesus, na maging negative ang resulta ng kanyang biopsy. Patuloy niyo pong pagalingin si Pastora Pasing sa kanyang paralyze. Patuloy niyo pong pagalingin si Sister Vicky Gonzalez sa kanyang cancer of the breast. Patuloy niyo pong pagalingin kahit naman Sister Eliha Julian sa kanyang mga namamagang mga tuhod. Patuloy niyo pong pagalingin ang wound ni Sister Baby sa kanyang dibdib. Patuloy niyo pong pagalingin si Brother Roger Serrano. Patuloy niyo pong pagalingin ang lahat ng mga karamdaman. Lord Jesus, patuloy niyo pong hawakan ang bawat isa, ang mga adults, ang mga young people, ang mga children. Patuloy niyo po, Lord of God, kami i-sustain, i-preserve. At salamat po sa pagkakataon sa day and night na inyong mga banal na salita upang dito kami, Panginoong Kristo, manatili hanggang sa kawakasan ng aming buhay so that we shall be accounted worthy to escape in all these things that shall come to pass. The word is a lamp unto our feet and a light unto our path. The word we have hid in our heart that we shall not sin against Thee. Kaya marami pong salamat. You dismiss us now with your blessings. You preserve our going out and our coming in from this time forth, even forevermore. Thank you, Lord. In Jesus' name, amen. Everybody say, praise the Lord. God bless. Praise the Lord.